Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ikatlong kabanata. Ang mga usap-usapan sa baryo. Matapos ang nangyari kay Elias, ang baryo ng San Pablo ay nanatiling tahimik sa labas ngunit naglalagablab sa loob. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa misteryo ng ospital ni Dr. Salazar ay mas lalo pang kumalat, lalo na't napansin ng mga tao ang malala ng kalagayan ni Marta. Ang ilang residente ay nagsimula ng magduda sa tanyag na doktor, ngunit natatakot silang magsalita. Samantala, si Elias ay nananatiling alerto, ang kanyang galit at takot ay nagiging gasolina upang tuklasin ang katotohanan. Hindi ako titigil hanggang hindi ko mapapatunayan kung ano siya, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang ospital mula sa malayo. Sa kalagitnaan ng gabi, nagtipon-tipon ang ilang residente sa bahay ni Aling Bising, ang pinakamataas na nakatatanda sa baryo. Kung totoo ang sinasabi ni Elias, hindi na tayo ligtas, sabi ni Mang Carlo habang hawak ang isang lumang itak. Ngunit paano natin mapapatunayan? Hindi natin pwedeng basta na lang akusahan ang doktor. Ano ang gagawin natin kung nagkakamali tayo? Tanong ni Aling Bising. Isusugal ko ang buhay ko, tugon ni Elias. Hindi nyo kailangang sumama kung natatakot kayo. Pero kung may mangyari sa akin, sabihin nyo sa lahat ang nakita ko. Ang mga salita ni Elias ay nagdulot ng mabigat na katahimikan sa silid. Isa-isang nagtinginan ang mga residente, ang kanilang takot at determinasyon ay naglalabanan sa kanilang mga mukha. Sa wakas, tumayo si Mang Carlo. Sasama ako sa iyo, sabi niya. Kung may laban tayo, mas mabuti nang magkasama kaysa nag-iisa. Kinagabihan, muling nagtungo si Elias at Mang Carlo sa ospital. Ang dilim ng gabi ay tila mas makapal kaysa dati, at ang hangin ay puno ng malamig na halumigmig. Tahimik silang pumasok sa likod na pintuan ng ospital, ang parehong pinto na ginamit ni Elias noong una siyang makapasok. Sa loob, muling bumungad sa kanila ang amoy ng nabubulok na karne. Ang liwanag ng lampara ni Elias ay bahagyang nagbigay liwanag sa madilim na pasilyo, ngunit sapat na upang makita ang mga patak ng dugo sa sahig na tila bagong linis. Pagdating nila sa silid kung saan itinatago ang mga bangkay, nakakita sila ng kakaibang bagay. Ang mga garapon na puno ng lamang loob ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay mas marami ang laman nito. Ang bawat garapon ay may nakaukit na pangalan, mga pangalan ng mga pasyenteng namatay sa ospital. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang tinitignan ang mga garapon. Totoo ang sinasabi mo, Elias. Bago pa sila makalabas, narinig nila ang tunog ng mga yabag. Agad silang nagtago sa likod ng isang malaking aparador, ngunit ang kanilang mga puso ay kumakabog sa kaba. Si Dr. Salazar ay pumasok sa silid, hawak ang isang tray na puno ng mga instrumento. Ang mga tao sa baryo ay hindi kailanman mauubusan ng sakit, ani ng doktor sa kanyang sarili habang naghahanda ng ritual. At habang narito ako, hindi rin mauubos ang aking kapangyarihan. Dahan-daang lumapit si Elias sa doktor mula sa likuran, hawak ang kanyang gulok. Ngunit bago pa niya maabot si Salazar, ang doktor ay biglang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na pula, at ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago, ang kanyang balat ay naging magaspang, at ang kanyang ngipin ay humaba na parang pangil ng isang halimaw. Hindi niyo ako matatalo, sigaw ni Salazar, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ako ang tagapagligtas ng baryo, at ako rin ang inyong bangungot. Mabilis ang kilos ni Salazar, ngunit sa kabutihang palad, nagawa ni Mang Carlo na itulak ang malaking aparador, dahilan upang bumagsak ito kay Salazar. Agad na tumakbo sina Elias at Mang Carlo palabas ng ospital, ang kanilang mga yabag ay tumutunog sa malamig na sahig. Pagdating nila sa baryo, agad nilang isiniwalat ang kanilang nakita. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa plaza, at sa unang pagkakataon, ang takot ay napalitan ng galit. Kinuha nila ang kanilang mga gulok, sulo, at anuman ang maaaring gamitin upang depensahan ang kanilang mga sarili.
Hindi na tayo magpapaloko pa. Sigaw ni Aling Bising. Bawiin natin ang ating baryo mula sa halimaw na iyon. Ngunit sa loob ng ospital, si Dr. Salazar ay bumangon mula sa ilalim ng aparador. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab, at ang kanyang halakhak ay umaalingaw-ngaw sa dilim. Magsama-sama kayo, aniya. Walang sino man ang makakatakas mula sa akin. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.